The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. This is what John the Baptist proclaimed. One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. It happened in those days that Jesus came from Nazareth to Galilee and was baptized in the Jordan by John. On coming up out of the water, he saw the heavens being torn open, and the Spirit, like a dove, descending upon him. And a voice came from the heavens, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." Listen to him. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa dyan nakapagbahagi o hindi pa nakapagbigay sa inyong mga monito o sa inyong mga inaanak, meron pa po kayo isang araw. Hanggang bukas po ang ating Christmas season. Kaya sulitin nyo na po. No? Sa mga naghihintay pa dyan na wala pang natatanggap, huwag kayong mag-alala. May chance pa hanggang bukas. And take note, as I mentioned, if you notice as well, on these past days, the last days of the Christmas season, na magtatapos po bukas sa kapistahan ng Epiphany, the Gospel talked about John the Baptist as the witness, a witness of the presence of Christ, or the presence of God in our humanity. We heard a lot of words from him, even before Christmas season. But today, my dear friends, we heard the most powerful testimony of John the Baptist, declaring about the divine nature of Jesus. Ito po yung pinakamahalaga sa teolohiya ng pagkatao ni Kristo, sapagkat with this statement from John the Baptist, ito po yung isa sa mga basihan na masabi nating si Kristo ay hindi lamang tao, siya rin ay Diyos. A very powerful testimony from John the Baptist declaring the divine nature of Jesus Christ. And it happened during the baptism of Christ. Kaya bukas po, Linggo, kapistahan po ng Epiphany or yung Three Kings. And the day after sa Lunes, yung po kapistahan naman ng pagbibinyag ni Kristo. Then after that, makita nyo sa loob ng simbahan, balik na po yung kulay green. So ordinary season. Magsisimula na po yung bagong season naman sa liturgical calendar ng ating simbahang Katolika. Again, as I have said, this is very powerful. The words that we heard from John in today's gospel is very important. Ito yung dapat nating akuin bilang isang Katoliko. Something that we should always embrace and always be mindful of. That we have this faith in Jesus. Jesus who is both man and divine. He's not simply human. He is also God, the Son of God. And this is actually one of the objectives of the Christmas season. Ipaparating sa atin, pinapaalala sa ating lahat, na si Kristo para sa ating pananampalataya ay hindi lamang tao, siya ay Diyos. Of course, don't expect me to talk about the theological tenets of the baptism of Jesus. But I would like to highlight one very important thing about the baptism of Jesus. And that is none other than the presence of the Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit from heaven telling
Jesus, that you are my beloved Son. I am well pleased, and telling all of us to listen to Him. Kaya kung meron po akong nais iparating sa inyo, ito po yung kahalagahan ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo na siyang katuwang natin dito sa mundo. Tatandaan po natin, ipinadala ito ni Kristo sa atin, ipinangako sa atin nung siya'y umakyat sa langit. At dapat yun ang palalakasin natin. Sa ating paglalakad ba dito sa mundo, ang katuwang po natin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. And we should learn to listen to the Holy Spirit. Sana po mga kapatid, alam ko, nakakatuwa, punong-puno po tayo ngayon. First Saturday of the year. Punong-puno tayo sa simbahan, sa Basilica. More than our devotion to the Blessed Mother, let us be mindful the importance of the presence of the Holy Spirit in our midst. Sana po sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating magiging salita o sasabihin, sa lahat ng ating magiging desisyon, manalangin po tayo, humingi tayo ng dasal, ng tulong sa banal na Espiritu Santo. Malinaw na malinaw sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin, testifying the presence of the Holy Spirit, giving this testimony that Jesus is the Son of God and we have to listen to Him. Listen to the Holy Spirit. Sana po, pagsisimula ng taong ito, sa taong 2024, o anumang meron tayo, anumang mga pagdadaanan natin, anuman ang mga tatahakin natin, huwag ho natin kalimutang magdasal at makinig sa banal na Espiritu Santo.